Alam mo yung minsan gusto mo lang mag-relax pero ang ending may natakot. Listen to the story. Promise, tawa ka muna bago ka mapaisip. May mag-asawang taga Minnesota. Gusto lang nilang makatakas sa lamig ng winter. Namiss nila ang Florida. Doon kasi sila nag-honeymoon 20 years ago. Pero hindi sila pwedeng mag-travel sabay. Noon na si Mr. Thursday, si Mrs. susunod sa kinabukasan ng Friday. Pagdating ni Mr. sa Florida, nag-check-in siya sa hotel na dati nilang na nag-hotelan noong 20 years ago. Tapos nag-email kay Mrs. Ang problema, nagkamali siya ng type ng email address. Ang napadalhan niya, isang balo o isang widow sa Texas na kakalibing lang ng asawa niyang pastor nung araw na yon. Pagbukas ni nanay ng inbox, inaasahan niyang mga condolence messages. Pero ito ang lumabas. To my loving wife, I've arrived. They have computers here now and we're allowed to email. Everything is prepared for your arrival tomorrow. Looking forward to seeing you then. P.S. It's hot down here. So, ayun, nahimatay si ate o si nanay. Akala niya si mister niya ang nag-email mula impyerno. So, real talk. Minsan, isang maling message lang pwedeng makasakit o makatakot ng tao. Kaya bago ka mag-send o magsalita, double check muna. Hindi lang spelling, kundi intent ng puso mo. Sabi nga sa Proverbs 18:21, death in life are in the power of the tongue. Kaya, piliin natin to speak life, pag-asa, hope, at ngiti, hindi panic at takot.